Wow! Ako ay sobrang mesmerize kung nasan man ako ngayon at sobrang grateful ko na nandito rin ako ngayon. Thank you po. Wait lang. Hindi sir, drop off. Thank you. So, tandaan nyo nung sinusulat ko to September 2025, itong mga testimony na pinapanood nyo ngayon. At ngayon ay nasa April 2026 na tayo. Matagal-tagal na yung mga buwang lumipas. At masasabi ko rin ngayon na hindi pa rin ako okay. I mean, siguro mga 40%, at least mas okay nung mga panahong sinusulat ko yan. Ay, Idol ah. Ako siya sa kabila. Sorry Kailang yan. Ayan, tatay. At least nga, kahit pa paano ngayon, kaya ko nang gawin to. Maglibot-libot. Kasi, yun lang din naman yung goal mo maglakad. Pero ang mga punta rito sa QC, tagal ko na rin pinlanong punta dito pero ngayon lang ako nakapunta kasi ngayon lang din nagka-opportunity. At syempre, hindi ko na pinalagpas. Ang ganda pala. Pero yung araw na yun, naalala ko yung God's wrath na kinwento ko nung unang testimony ko. Yung sa Pharaoh, sa Egyptians, kung paano yun ginawa ni Lord according pa rin sa purpose niya. Kasi nga, sovereign pa rin siya. Naalala ko lang siya ngayon kasi kahit paano nga, nung mga panahon nga na yun, nung September, syempre iniisip ko na bakit ang tagal? Ang tagal ng vengeance mo, Lord? Ba't ganun? Napaka-unfair naman. Bakit ako nararamdaman ko tong gantong kabigat na pakiramdam na bakit parang siya hindi? Ba't parang masaya? Unfair, kumbaga. Yun yung nararamdaman ko. Pero shinif ko nga yung mindset ko na yun na kesa isipin ko yung ganong klaseng bagay, iniisip ko kung anong iisipin ni Lord, ni Jesus Christ. Iniisip ko na bakit hindi na lang ako mag-focus sa akin? Sa ngayon, 35 days na yung lumipas. 35 days na ako nag-surrender kay Lord, kay God. Pero andito pa rin nga ako, kumbaga. Bakit hindi ako maging grateful doon? Na kahit paano, kahit gaano kabigat yung mga araw, ay nakakapaglakad pa rin ako at nararamdaman ko pa rin yung grace ni Lord. Doon yung, kumbaga, unang beses na shinif ko talaga yung mindset ko. Kasi alam ko nga na may God's wrath, alam ko yung justice. Napakinggan ko yung kwento, nabasa ko, at talagang tumatak sa isip ko. Sadyang siguro bilang tao nga, alam naman, ewan ko sa inyo, may mga pagkakataon talaga na hindi lang din tayo sanay na kailangan talaga yung pasensya natin ay pairalin. At syempre yung pagmamahal ni Lord sa atin ang kailangang alalahanin. Ganda pa rin dito. Ang init nga lang. Ang init. Pero yun, ang nabasa ko na verse nung araw na yan ay Deuteronomy 11:18. Na sinasabi rito na, "You shall therefore lay up these words of mine in your heart and in your soul, and you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes." Ang context na ito, si Moses, ito na yung papunta na sana sila sa Promised Land. Pero kasi, ang weird ng mga Israelites, para sa akin, nung binasa ko yung kwento na to, ang weird na hindi sila makapaghintay. Yung tipong parang malingat lang ng konti si Moses, may gawin lang siya na para kay Lord. Pagbalik niya sa mga tao, hindi na naman nila. Alam niyo yun, yung parang andito na tayo papunta na tayo dun sa exciting na part, dun nga, sa Promised Land. Pero dahil nga yung mga tao, napapanguna ng emosyon, hindi sila mapanatili kung ano yung ginagawa nila, gumawa sila ng false god. Yun yung di ko maintindihan, parang iniwan lang. Basta, yun kasi yung hirap din nga nung mga panahon na yun. Kaya dito ang sinasabi nga ni Lord ay dapat yung salita niya manatili talaga sa puso natin. Kumbaga binded na tayo ng salita niya, kung paano tayo kumilos, dapat nandun na rin yung mga salita niya na yun. Kumbaga nasa heart and soul na natin at talagang yung path ng yung righteousness mismo nasa atin na. Hindi ako eloquent magsalita nito pero ganun yung naintindihan ko at yun din kasi talaga yung sinasabuhay ko nung mga panahon na yan. Kaya nga sinasabi ko medyo nahihirapan ako. Kasi sa mga nakakilala sa akin, lalo na sa sarili ko, sa pagkakakilalan ko sa sarili ko, loko-loko talaga kasi akong tao Makulit, maloko, maraming katarantaduan sa utak.
At yun kasi yung kailangan mong labanan pag naglakad ka na sa path ng righteousness. At yung verse na yan, sobrang sakto lang din kasi, ayun, nakalagay rin dito, you shall bind them as a sign on your hand. Kumbaga sa bawat ginagawa rin ng kamay mo, wag mong gagawin yung mga hindi akma na hindi gagawin ni Lord. Tapos, and they shall be as frontlets between your eyes. Nakalimutan ko yung point ng frontlets, pero ang intindi ko na nga lang ay, ano ba yung frontlets? Wait nga lang, frontlets. Ayun, kumbaga, focus lang sa God's law. Yun lang. Kaya, wala lang, ang galing, no? Pagka talagang masasabi mo rin na kinakausap ka rin eh, sa pamamagitan ng pagbasa ng Bible. I mean, kaya bala kung hindi nyo yun ililiterally o hindi, bala nga kayo. Pero, isipin nyo sa ganyan pinagdadaanan ko, mabigat pakiramdam, tapos ito yung mga nababasa kong verses, hindi ba yun pwedeng sumakto? Coincidence pa ba yun? Di ba? Ang galing. Bilang sa mga skeptical dyan, sa mga non-believers, hindi ba kayo nagagalingan sa ganun? Kasi ako nagagalingan ako sa mga ganong klaseng instances eh. Hindi talaga siya coincidence eh. Stig. Kumbaga ang pinaka-point kasi talaga ni Moises dyan sa verse na yan ay yung faith ay hindi siya occasional. Hindi siya yung kung hindi okay sa'yo o hindi convenient sa'yo, di mo nasusundin. Dapat ang faith ay way of living na talaga. Kumbaga ang pagpili talaga sa God's law, yun na yung dapat mong gagawin sa pang-araw-araw. Hindi na siya occasional talaga. Yun na yung magti-take shape and form sa'yo mismo, sa puso mo, sa pagkatao mo, sa pang-araw-araw mo na buhay. Kasi base nga sa kwento na yan ng mga Israelites, ang obedience ay blessing at ang forgetting may lead to hardship. I mean, hindi naman sa lahat nga ng bagay. Pero mostly yun kasi yung context. Kung dediretso nyo, literalin, sige, okay lang. Pero okay na rin yung literalin. Kesa naman yung mamumuhay kayo ng papichi-pichi lang. Pangit din naman yun. Okay na yung full surrender kung full surrender. Alam nyo, wala akong pang final man lang na verse o kaya isa pang verse para lang sana magsarado tong testimonya ko na to. Di ko alam bakit. Siguro masyado nga akong lugmok ng mga panahon na yun at ginusto ko lang din talagang magsulat ng testimony. Pero tingnan natin kung anong sasabihin sa atin ngayon. Kasi ganito lang din akong kumukuha ng mga verses ng mga panahon na yun. Gamit itong Bible app. Sakto po. Romans 10:17. So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Sa pagkakaalala ko rito, sinasabi dito ni Paul, yung faith ay galing mismo sa word ni Lord, kumbaga ni Christ. Kasi mahal naman niya si Jesus Christ eh. Kasi yung point niya yata dito ay sa law versus God's law versus sa works. Kumbaga ang grace, wait lang, ang faith ba ay through works o kaya kasi may mga taong naniniwala na pagka faith through good works, kumbaga. Pero hindi naman kasi ganun. Yung faith ay sa paniniwala talaga sa salita ni Lord, ni Christ. Ayun, yun yung context. Pero ang galing, tumugma pa rin sa Deuteronomy. Kasi isipin nyo, si Paul ay galing na sa New Testament at yung Deuteronomy ay Old Testament. Pero kasi isa pa rin naman yung pinaka-context, isa pa rin yung point nila na mahalin natin ang salita ng Diyos kasi yun yung magsasalba sa atin. At yun din yung magiging sagot sa mga katanungan na hindi natin masasagot dito sa worldly life. Kumbaga, pera, success, ambition, parang parte lang yan ng konting kasiyahan pero yung kabuuang kasiyahan na hindi ko ma-explain din sa inyo kasi hindi ko rin siya masyado pang nagagrasp sa ngayon pero alam kong yun yung papunta na ako doon, kumbaga yun yung purpose ng surrender na unti-unti ko nang nadidibdib, unti-unti ko nang na-internalize pero hindi pa yung 100%. Pero yun, gusto ko na lang din sigurong bigyan talaga ng appreciation yung faith at endurance. Kasi kung wala talaga yung mga yan, malamang sa mga lamang, wala rin ako sa harap nyo ngayon. As in, para biro. Sabi ko nga, mag-isa ako ng mga panahon na yan dahil nga nung mga panahon na yan ay umalis yung nanay ko, pumunta siya ng US. At namin ko mahina ako. Mahinang-mahina pala ako, lalo na sa heartbreak. Kasi mabigat talaga yung pinagdadaanan ko. As in, ang hina ko nga eh. Parang di ko in-expect na matatalo ako ng ganun. Kasi may added layer nga. Actually, added layer talaga yung di ko ma-discuss sa inyo. Pero yun yung parang hindi ko in-expect na klase ng mabigat. Yun lang yung pwede kong ma-share eh. Mabigat siya eh. Mahirap siya eh. Di siya mas-solve agad-agad eh. Bilang isang engineer na tao eh. Di siya mas-solve agad-agad eh. Pero yun nga, God's grace. Yun yung
nakapagtayo sa akin, nakapagpabangon, kumbaga nakapagpapunta sa akin hanggang ngayon dito sa kung nasan man ako ngayon at kung nasan man tayo ngayon. Actually, madami pang mangyayari at marami pang may kwento ako sa inyo patungkol dito sa testimony. Pero yun lang, gusto ko lang talagang bigyan ng appreciation yung faith ko na yun. Yun lang yung parang naging consistent all throughout sa pinagdaanan ko. Kasi ang lakas talaga ng faith ko. Di ko rin alam kung paano nangyari yun. Alam kong mahina ako pagdating sa spiritual kasi di naman ako naniniwala nga dati. Kumbaga bagong concept siya sa akin. Pero ang galing lang talaga. Siguro yun nga talaga yung tinatawag na grace ni Lord. Kumbaga yung ganong klaseng pakiramdam na hindi ka pwedeng sumuko kasi alam mong nandyan si Lord na gabay para sa'yo. Pero yun, kailangan kong i-acknowledge talaga na sinful din akong tao. Hindi naman ako perfecto. Kumbaga, nasa proseso pa rin naman ako hanggang ngayon. Malamang sa malamang. Hindi naman talaga ako perfectong tao pa. Ito yun nga, pinipili ko nga yung path ng righteousness. At yun nga yung mahirap na part. Actually, yun nga yung parang pagdadaanan nyo talaga sa araw-araw, yung pagpili na ganun. Pero, literal lang talaga na endure at maglakad. Daming tao dito, idol.